Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na binigay mo po sa amin. Kami, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong mga salita to learn, to understand the words of God, the Bible, the life of David and the life of the Israelites about 4,000 years ago. Panginoon, tulungan mo po kaming maunawaan namin, may apply, magkaroon kami ng idea how to live life, maging salamin namin, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Maging bahagi, Panginoon, ng aming Christianity, the work of the journey of faith, Panginoon, ng kanilang mga naging buhay, Panginoon. At nawa ay may matutunan kami sa mga aral na ito na aming binasa at ang aming pag-aaralan. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. So, we're discussing about the 2 Samuel chapter 19. And this is about the kingdom. The kingdom is restored to David. Ito, mga kapatid, ay dito nandoon ay ibinalik. Ito yung kwento ng paano ibinalik kay David ang kaharian. But first thing, in chapter 19, verse 1 to 3, parang masyadong naapektuhan si David. Masyadong naapektuhan si David sa pagkamatay ni Absalom. Hindi natin masisisi. Kasi magulang siya eh. Pero sometimes, ito ang hindi nagustuhan ng mga bataan, ng mga troops ni Haring David. Sapagkat nanalo na nga sila, parang na-demoralize ang mga tao. Kasi they felt na yung pagtatagumpay nila, yung pagwawagi nila, parang mas natabunan noong pagdadalamhati, pag-iyak ni Haring David sa pagkamatay ng kanyang anak. And tayo, mga kapatid, ay parang ganito. Parang pag namatayan tayo, para tayong hindi Kristiyano. Why? Kaya sabi ko, Sister Cecil, pag ako namatay, sabi ko, ayoko nung malungkot. Why? Because, ang sabi ng Bible, Sister Lorraine, to die is gain. And to live is for Christ. To die is gain kasi nandun ka na. Nasa langit ka na. Why are you crying? Siguro, hindi natin human nature yon na yung pagkawala, pagka pananabik na siyempre naging bahagi ng buhay. Pero bilang isang Kristiyano, tandaan natin na lahat tayo darating doon. Sabi nga ni Erap, Sister Mirna, una-una lang. Weather lang, una-una. Di ba? Kaya pag namatay ang may namatay sa atin, namatayan tayo ng isang mga mahal sa buhay, dapat pag umiyak tayo, mga kapatid, hindi yung parang nawawalan tayo ng pag-asa. Parang katapusan na ng daigdig. May mga babaeng ganun, talagang ilang taon na, talagang hindi pa rin makamove on. Namatay na nga yung iyong mahal sa buhay, pati ba naman ikaw gusto mo nang sumunod? May mga ganyan eh. May mga matatanda sa una, pag namatay ang asawa, gusto nang sumunod. Para mga lovebirds, alam mo ang lovebirds? Sister Cecil, kaya tinawag na lovebirds yun actually. Kasi lahat naman ng birds, lovebirds sila. Wala kang makikitang fighting birds. All birds, all species are loving. Pero Sister Mirna, do you know that lovebirds are called lovebirds because kapag namatay yung isa, mamamatay na rin yung isa? Ay, hindi ganon. Kung may namatay, abay, huwag ka muna sumama. Maaga-aga pa. Mahaba pa ang buhay. Amen ba, mga kapatid? Namatay na nga yun, ano sabi ni Jesus? Let the dead bury their own dead. Namatay na yun,
Konting panahon lang, pagluksaan, pag-iyakan kung kinakailangan, pero bilang isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. In fact, that is the beginning of eternity. Because we are going to enjoy life in heaven with Jesus. Kaya tama yung mga sinasabi ng ating mga kapatid na till we see next. Sa ating muling pagkikita. Dapat ganyan. Kasi magkikita uli kayo eh. Sample, Sister Cecil, sample ha, meron tayong mga mahal sa buhay, o nakakilala naman sa Panginoon yan, tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at siya ay nabuhay, at nasa langit siya eh. Magkikita pa rin kayo doon eh. Magkikita pa rin kayo ng mahal mo sa buhay. Kaya yung alam mo, Sister Cecil, pag kumakain kami, yung picture na mami ni May, dinala niya sa bahay namin. At Sister Mirna, yung picture ng mami niyang yumao nung September 25, 2020, lagi nakatingin sa amin yung picture na ganyan. Kumakain kami, ako nandito ko sa kabisera, Sister Mirna, yung picture ng mami niya, laging nakaharap sa ganito. So ako nakakakita. Alam mo, lagi ko siyang binabate, Mami, we will see you. Mami, I hope you're enjoying your life there in heaven. Kilala natin ang ating mga mahal sa buhay, Sister Arlene. Your face will be the same face. Hindi magbabago yan. Maliban nagpabelo ka, nagpatilos ka ng ilong, nagpabago ka ng muka, kaya mahirap ang nagpa-facelift, Sister Charmy. Baka hindi ka makilala ng Lord. Baka ang akala niya, ikaw si Charmy di maunahan, bakit mukha kang Angelina Jolie? Amen ba? Because we know each other when we get to heaven. Itong si David na ito, iyak ng iyak sa pagkamatay ng kanyang anak na si Absalom. Nauunawa naman natin yun, pero wag mo namang isang tabi yung tagumpay na ibinigay ng Panginoon sa mga taga-Israelita. Muntik ka nang mamatay. Muntik nang mamatay ang mga ano sabi ni, siguro, naging masama ang damdamin ng mga tauhan ni Haring David. Sapagkat yung kalungkutan ni Haring David ay mas nangibabaw doon sa pagtatagumpay ng kanyang mga sundalo, ng kanyang mga kawal, ng kanyang mga mandirigma. At parang napahiya, parang they felt ashamed na nagtagumpay sila. At minsan nakaka-demoralize yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, at ito lagi kong uulitin sa inyo, habang buhay ang inyong mga mahal sa buhay, kung sino man yaan, mahalin na ng mahalin, ipakita na, Sister Mirna, itodo na. Itodo, Sister Arlene. Hindi yung pag namatay, doon ka maglulupasay, doon ka magpapadala ng maraming bulaklak, talagang ipagpapagawa mo ng di diamantes, di ginto na kabaong. Anong mangyayari doon? Samantalang nung buhay, pag humihingi ng isang salop na bigas, hindi mo mabigyan. Tapos nung namatay, doon kang ilalarga. Hindi. Bakit? Tama ang kanta ni Gary V. Sister Mirna, bakit? Kasi ang buhay, hiram lang. Hiram na buhay. Sa... Ano nga yun, Sister Cecil? Ang magbabalik na kusa. Diba? Ang buhay daw ay nanggaling sa lupa. At sa lupa, sa alikabok, ay muling magbabalik. So, hiram. Nanghiram lang tayo. Kaya, Sister Mirna, kung nakahiram ka, kung ikaw ay may mahal sa buhay at kapatid mo, sample, asawa, o kung sino man yaan, kaibigan, o ay nakahiram ka ng buhay. Hiniram natin yun eh. Sa Diyos. Kinuha na ng Diyos ng may-ari. Huwag ka magalit kasi kinuha na ng may-ari. Amen ba? Ang magpasalamat ka, nakahiram ka ng buhay. At sa buhay na yun, nakahiram ka kahit konting sandali. Amen ba? Magpasalamat na nakahiram tayo ng asawa, ng anak, ng mga kapatid. At ang ipanalangin natin ay makita uli natin yung restoration ng Panginoon. Yung kapayapaan. Sana makita ulit natin na mabuhay ulit. Move on. Yan ang itinuturo ng ating aralin ngayong gabi. At mga kapatid, hindi natin sinasabi na ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon ng mga feelings
O yung pag-iyak, pagluha. Hindi naman. Pero minsan kasi yung mga bagay na nangyayari, minsan yun ang nagpapalayo sa Diyos. Minsan yun ang nagpapalayo sa tao sa Diyos. Namatayan, tapos biglang, ay, nanalangin ako na dapat gumaling tapos namatay, ay, alis na ako, hindi na pumunta sa simbahan na yan. Hindi totoo yan. May mga tao naging God-hater. Kinagalitan ng Diyos. Nadala sila ng emotions. Yung feelings, dapat hindi natin sila maging master. Kung nawalan tayo mga kapatid, umiyak lang tayo. Hindi sinasabi ng Diyos na wag. Kasi sabi nga ng Panginoon, Sister Cecil, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. So, pwedeng umiyak. Ngunit, sabi ng Panginoon, pagdating ng umaga, nandun na yung galak. Dapat may expiry. Hindi yung lifetime mo na, naging man-hater ka na, ayaw mo nang umibig uli. Bakit? Natatawa nga ako kay Sister May. Sabi ko, Sister May, bakit? Of course. Si daddy mo naman, of course, matanda na nga din yan, pero hindi mo naman mabibigay ang kaligayahan ng daddy mo. Bakit natin hahadlangan ang kaligayahan ng iba na hindi naman natin kayang ibigay? That is selfishness. Naunawaan ko rin na talagang may pag-ibig sa... Pero, mga kapatid, wag nating hayaan na yung emotion ay mangibabaw sa atin. Yung pagluha. Wag. Don't allow your feelings to rule over you. Pero okay lang umiyak. At ito ba mga kapatid, itong si David na ito, lagi niyang naaalala ang pagkamatay ni Absalom. But one thing I noticed about David, he forgets what God has given him. Masyado niyang binigyan ng atensyon, ng emosyon, ang pagkamatay ng kanyang mahal na anak. Pero hindi niya sinabi, wala tayong indication sa ating talata, na siya ay nagpasalamat sa Panginoon sa mga dakilang bagay na ibinigay sa kanya ng Panginoon, kagaya ng pagtatagumpay, ng victory. Marami sa mga loyal supporters. Nandoon pa rin ang grace, ang biyaya ng Panginoon. You see, sometimes mga kapatid, we sometimes magnify, we sometimes glorify the failures to the point of we forget to count our blessings. Nasunugan ka ngayon, kahapon di ka naman nasunugan. Nalugi ka ngayong taong ito, pero marami ka ng taong nagtitrade o nagninegosyo, di ka naman nalugi. Ngayon lang. Nawalan ka ng sweldo, pero ngayon lang naman nawalan ng sweldo Ngayon ko lang nabawasan ng trabaho, pero all throughout your life sa UK, hindi ka nawalan ng trabaho. Nakakalimutan natin yun Kaya, dapat hindi ganon. We also, yes, we can see the problem, but let us not forget how God blessed us before. Nahuli ka ng pulis, pero 17 taong ka na, hindi ka naman nahuli ng pulis. Kaya minsan pag lumalaban ako sa court, Sister Mirna, sabi ng judge, you know what, these foreign migrants, I know you're working. Don't tell me not, sabi ng judge. And then for the last 17 years, don't tell me you're not working. Otherwise, you're not gonna be here. Sa 17 years na yon, kinukompute niya, Sister Mirna Kung kikita na lang siya ng pagpalumagay na 1,500, ito mga kapatid, tayo magkalkulahan dito 1,500 times 12 months times 15 years mo na lang kamo. 270,000 Magkano ang palitan ng peso, Sister Mirna? 70 mo na lang. Meron ka ng 18.9 million. Tapos sasabihin mo sa akin, sabi niya, Mr. Magsino, sasabihin mo sa akin na hindi nagtatrabaho. Sino niloloko nyo? Nakukuha mo yung sinasabi ko mga kapatid. Kaya kung mahuli tayo o mapauwi tayo, huwag tayong magalit sa Diyos. Kasi marami ka na rin marami ka ng taong inalagaan din ng Diyos. Hindi mo na sa pwedeng sisihin. Amen ba mga kapatid? Ang gusto kong sabihin dito mga kapatid, let us not forget to count our blessings. Yes, failures may come, disappointments may arrive, may happen,
At bahagi ng buhay yun. Bahagi ng buhay yun. Yun, I think, palagay ko ang pagkakamali ni Manny Pacquiao. Akala lagi ni Manny Pacquiao, he is the world champion. But he forgets that hindi laging piyesta. Hindi laging panalo. Hindi sa lahat ng laban mo panalo. And the Bible is clear on that. The book of Ecclesiastes is very clear on that. Na hindi lahat ng mga mabibilis at matitipuno at malalakas, magagaling ang lagi nagwawagi sa mga patimpalak. Minsan, magtataka ka. Yung hindi magaganda, yung hindi yung mga bopis, yan ang nananalo. Bakit? Kasi balance ang buhay eh. Hindi lahat lagi na magaganda, na matatalino, lagi na nanalo sa quiz bee. Hindi. Yung mga mabibilis tumakbo, hindi. Minsan, natatalo din sila. So mga kapatid, yun ang wag nating kalimutan na sa gitna ng ating mga katalunan, sa gitna ng mga failures, hanapin pa rin natin yung biyaya, hanapin pa rin natin ang mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Meron pa rin yan. Natanggal ka sa trabaho, at least, may kumpanyang nagtiwala sa iyo. Natanggal ka sa trabaho mo bilang domestic worker, kung tutuusin, sabi ko nga, Sister Ceci, kung tutuusin, wala naman tayong papel. Kung maghahanap, biro mo ang employer, ibinangka niya ang pangalan niya. Alam mo bang pag nahuli dito ang employer na nag-i-employ ng illegal migrant, 20,000 pounds. Plus the risk of being imprisoned in jail. At no employer will do that because most of them, they don't care about the money really. Kasi 20,000 sa kanila, it's nothing. But the reputation. And for them to put their name on the line for you, ask yourself, who are you? Anong meron ka? Para ibigay nila ang pangalan nila sa iyo? Nothing. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Pero ngayon naman kung mawalan ka ng trabaho, Panginoon, salamat. Kasi sa 15 taon, 17 taon, nakapagpagawa ako ng bahay kahit TNT ako. Kahit wala akong papel. Kahit tago ako ng tago, pero hindi mo ako pinabayaan, Panginoon. And that is something that we have to be grateful for. Yun minsan na nakakalimutan ng tao Masyado tayo naging focus sa materialist. Masyado tayo naging materialistic. Na parang pag wala ng trabaho, walang sweldo, hindi ako magpapatotoo. Pero, have you ever testified the goodness of the Lord for the last 15 to 17 years? God has never forgotten you. Hindi tayo kinilimutan ng Panginoon. Sister Arlene, of course, we can complain. Ganitong amo ko, ganitong amo ko. Pero do not forget of who you were before. Pag binalikan mo ang buhay mo, oo nga, dapat pala, hindi ako pwedeng mag-isip ng ganon. Dapat balikan ko kung sino ako, kung ano ako, at nasaan ako ngayon. Who I was, and where I am now. Pag diningnan mo, Sister Allen, pag binalikan mo ang taon ng buhay mo, ang layo, milya-milya na ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Malayo. Kasi pag pinagbasihan natin yung kwentas claras na tinatawag, pag tiningnan mo, Sister Mirna, dito napapansin ko lang to, wala akong basis dito in terms of legal o proper documentations. Pero napapansin ko, yung mga may papel at walang papel, sa sweldo I'm talking about sweldo, pag kinuwentas claras mo yan, Sister Mirna, halos lumalamang pang walang papel Mind you, malaki na ang gross income ng mga walang papel. Yung mga may papel, mas mababa, nagbabayad pa ng tax. Kaya, minsan, ang nangungutang, minsan may papel, sa walang papel. Ang mga walang papel, walang binabayaran tax. Living in. Ang pagkain nila, pagkain ng amo. Amen ba? Kung anong kinakain ng amo, parang mga halaman, mga gulay, yun na lang kakainin nila. You see? Kaya minsan, mag-iisip-isip din tayo. Tingnan natin yung kabutihan ng Diyos.
Pag nakita mo yon kung sino ka. Kaya ako hanggang ngayon, Sister Cecil, lagi kong nararamdaman ang damdamin ng mga walang papel. Because I used to be in that. Dumating ako rito sa UK. I was a visitor. I became an overstayer. At every time na may kumakatok sa pinto, every time na may gumagalaw na pusa, every time na may kumakahol na aso, takot na takot ako. I understand. Kaya, grabe ako maglingkod sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon, Sister Charmy? You remember that lady, that woman, who was pouring out the alabaster of perfume? A perfume to the feet of Jesus. Ano sabi ng mga disciple ni Jesus? Ay, sayang yung mga pabango na ibinubuo ng babaeng yan. Sana ibinenta para sa mga maibigay sa mga mahihirap. And what did Jesus say? Ano sabi ni Jesus? Paraphrase. Alam nyo ba, kung sino yung mga taong sobrang dami ng kasalanan, sa yung sobrang magmahal sa Diyos. Kaya doon lumabas yung to whom much is given, much more is required. To whom so much is given, much is required. Kasi sobrang pagmamahal ng Diyos ang ibinigay sa iyo Kaya dapat ang sukli mo kapantay doon sa ibinigay ng Diyos. Huwag kang magbibigay sa Diyos ng isang kutsara, ang binigay sa iyo ng Diyos isang baldoser. Ang ibibigay mo lang sa Diyos isang kutsarang, isang tinidor lang, isang kutsarita lang. Imbalance, kakaroon ka ng unjust. Kakaroon ka ng injustice. Kaya itong si David, masyado siyang naging focus doon sa anak niya. Nakalimutan niya na marami pang ibinigay sa kanya ang Diyos. Maraming mga pagpapala na ibinigay sa kanya ang Diyos. Masyado niyang iniyakan si Absalom, yung pagkamatay ni Absalom. Pero narinig mo ba, Sister Cecil, na umiyak siya sa pagkamatay ni Urias? He never. You see, sometimes, yung kasing emotion natin, bias Umiyak tayo sa isang tapat na to, pero hindi ka naman talaga tumiyak dito sa tapat na to. Actually, he was the cause. He masterminded the death of Urias, the wife, the husband, legal husband of Bethsaida. But he never did cry. Kaya minsan tatanungin mo rin yung kanyang emotions. Ano sabi ni Joab, yung pinaka-commander ni David? I perceive that if Absalom had lived and all of us had died today, then it would have pleased you well. Siguro kung namatay kami at nabuhay si Absalom, siguro mas masaya ka. You see? He was selfish. Ang tao talaga selfish Kaya sabi ni Joab sa kanya, Go! Now therefore, arise! Go out and speak comfort to your servants. Kasi ang daming kawal na nakipaglaban para sa kanya. Alang-alang kay Haring David. Kasi may mga tao, Sister says, that they will do everything. Not because of what you pay. Not because of what you will do. But they will do things beyond. They will walk an extra mile for you because they like you to win. The soldiers did not get paid. Naalala mo minsan, Sister Chami, may bibinasa tayo na nakipaglaban si Haring David sa isang labanan sa Amelikita. And then pagbalik nila, yung mga asawa ng mga tauhan niya, ng mga mandirigma niya, lahat kinuha ng kalaban. Anong napala nila? Kaya mutik ng batuhin nila sa David di ba? Tatatandaan mo 'yon. But now, nagwagi uli sila. Wala nga silang masyadong bonus, walang Christmas bonus, walang 13-month pay. Tapos ngayon, iiyakan mo parang yung pagkapanalo ng mga tauhan mo parang baliwala sa iyo. Kaya sabi ni Joab, Arise, go out and speak comfort to your servants. Magsalita ka naman sa mga tao mo. I-motivate mo naman sila. Amen ba mga kapatid?
At saka, ito lagi ang sinasabi ko. Kanina, di ba? Sa UK, mga kapatid na nasa Italy or Qatar. Sa UK ngayon, medyo maulan at malamig. We were talking and sabi ko kay Sister May, you see, sabi ko sa kanya, Sister Christy, kailangan talaga ang tao magsaya pag kailangan magsaya. Sample, magandang panahon, Sister Mira, lumabas ka. Hindi yung maganda na nga ang panahon, mainit na nga, tapos nandiyan ka pa sa loob. Malamig na, nandiyan ka pa rin sa loob. Kailangan ka pa lalabas. Kaya sabi ng Bible, Sister Charmy, kapag masaya, magsaya. At ganoon talaga ang tao. Dapat, pagka masaya, magsaya. Huwag yung masaya na nga, malungkot ka pa. Paano na pag malungkot na talaga? Di wala ka ng saya. Pagka nasa kainan, nasa partihan, kumain. Huwag yung lagi mo sasabihin, diet ka. Tapos ang dami-dami mo naman dala. Nagda-diet, tapos ang daming Sharon. Sino kumakain nun? Aso. Amen ba, mga kapatid? Sister Christy, diba? Natandaan, nakukuha ko yung point. At wag naman yung naglalamay, may namatayan, tapos tawa ka ng tawa. Dapat, mga kapatid, meron ding nasa tamang panahon, Sister Risa, ang pagsasaya. Nasa panahon. Amen ba? Maganda ang panahon, lumabas, magkape-kape, mag-feeling celebrity. O, di ba? Kailangan feeling artista ka rin, Starbucks ka. Kahit na isang tasa, pagka naubusan na, balik mo dun sa barister yung kape mo at yung tasa mo at palagyan mo ng mainit na kape. O hindi maghapon ka na sa Starbucks, parang feeling ng tao talagang mayaman ka. Pero sinasabi ko is, pag masaya, pag magandang panahon, lumabas. Si David hindi, nakalimutan niya yun eh. Panahon ng pagsasaya, umiiyak siya. Dapat hindi ganun ang buhay. Now, ang nakakatuwa naman kay David, Sister Alice, kung nandiyan si Sister Alice, hindi ko alam kung nandiyan siya. The king arose. Then the king arose and sat in the gate. Ayaw sanang gawin ni David yun eh. You see, mga kapatid, ito lagi ang sinasabi ko, kahit ito especially sa mga kababaihan. Kasi ang mga kababaihan kasi, huwag naman kayo magagalit sa akin, at hindi naman talaga laging totoo, pero madalas ito nangyayari. Ang maraming kababaihan kasi, pagka pangit ang panahon, ayaw nilang lumabas, pangit ang pakiramdam, pangit ang mood. Kasi pangit ang panahon, makulimlim, maulan, malamig, ayaw kong lumabas. Pag lagi mong pinairal, Sister Charmy, ang iyong emosyon, o ang iyong nararamdaman ay base sa iyong external factors, hindi ka magtatagumpay. Tamo sabi ni King Solomon, the wisest man ever lived. Sabi niya, yung mga magsasaka, hindi dapat lagi nakatingin sa weather. Kasi pag nakatingin ka sa weather, Sister Mirna, hindi ka na magtatanim. Kailan ka magtatanim? Lagi namang madilim ang weather. Ay naku, huwag tayong magtanim kasi uulan. Kailan ka magtatanim? Lagi namang naulan. Amen ba, mga kapatid? Ganon din tayo, mga kapatid. Ito, pinatayo si David. Then the king arose and sat in the gate. He was crying, Sister Cecil, but then he decided to stand up. And he sat in the gate. He sat in his throne. And he showed his man that he is the king of Israel. Ayaw niyang gawin, pero hindi niya hinayaan na yung kanyang nararamdaman ay mangibabaw. Hindi niya hinayaan, mga kapatid, na yung kanyang nararamdaman ay mangibabaw. Nalaman ni David at naunawaan niya ano ba ang tama. At ang tama si Joab. At hindi niya hinayaan na yun ay maging yung kanyang pag-iyak ay mas mangibabaw kaysa doon sa tamang gawin. Ano ba tamang gawin? Okay. Umiiyak ako pero tama ka naman kasi yung mga tauhan, ang dami-daming tao dyan, tapos sila parang feeling nila nawawala na sila, na-demoralize sila. Ano sabi ni Job? Mahal na rin, tumayo ka. Palakasin mo naman ang mga tao mo.
Kahit umiiyak pa si David, hindi niya hinayaan na yung kanyang pag-iyak ay makahadlang upang gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang hari. Ganun ang tao. Alam mo ang tawag doon, Sister Charlie, sa English? Being proactive. Proactive. Kasi maraming tao reactive eh. They react to what's happening around them. But being proactive is different. Being proactive is doing exactly the same. Doing exactly the same kahit may nangyayari sa labas. Nakipag-usap ka, makikipagkita ka. Kahit umuulan, rain or shine, darating ka. Hindi ka naaapektuhan ng weather. Nakukuha niya mga kapatid na sabi ko. Si David, mas natutunan niya yon. Now mga kapatid, ano pa sinasabi ito matututunan natin sa chapter 19 ng 2 Samuel. So all the people came before the king. Nirebuke ni Joab. Nirebuke ni Joab si Haring David. Napagalitan niya si Haring David. Alam niyo minsan mga kapatid, maganda rin na minsan tayo ay nagkakaroon ng tough love. Alam mo yung tough love, Sister Ses? Ang pagmamahal kasi hindi laging binibaby. Hindi yung pa-baby. Hindi yung pa-baby lagi na, kailangan himas-himasin mo, kailangan ganto-ganto para laging, But Joab, he's not the king. And he was talking to the king. Pero hindi nangimi si Joab na i-rebuke si Haring David. And it sometimes worked. It worked. Naalala ko mga kapatid yung isang kwento na may isang carer na nagtutulak sa kanyang kapatid. At for the last 25 years, Sister Christy, itong kapatid na ito ay nag-alaga sa kanyang babaeng kapatid. Sabihin na natin Junjun ang pangalan nung nagtutulak, nag-aalaga. At ito namang kanyang kapatid ay tawagin na natin si Jennifer. Si Junjun, tinutulak niya lagi si Jennifer. Inaalagaan niya. Si Junjun, Sister Mirna, hindi na nakapag-asawa. Nakalimutan na ang kanyang love life. Sa loob ng 25 years, inalagaan na niya, talagang idinedicate niya ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid na Ate Jennifer. Alam mo, dumating sa punto, Sister Cecil, na napuno na si Junjun. Napuno. Alam mo, ang tao napupuno minsan eh. Yung bait ng tao, tinuro niya sa amin ni Pastora, Sister Mirna, ang bait ng tao ay may hangganan. Yung akala mong mabait, hindi lagi mabait yan. May napupuno yan. Parang sabi nga ni Fernando Po Jr., Sister Christy. Ang sabi ni Fernando Po Jr., ang salop daw ay napupuno. Kaya pag napuno ang salop, dapat ay kalusin na. Kasi napupuno ang salop eh. Napuno si Junjun. Alam mo, Sister Mirna, sa kanyang pagtutulak sa Ate Jennifer niya, napuno na siya. Kasi wala na siya nagawa sa buhay. Alam mo, dumating yung araw na habang tinutulak niya yung ate niya, itinapon niya. Sabi niya, wala na akong nagawa sa'yo. Ikaw na lang ang naging buhay ko. Sabi ni Junjun, ikaw ay selfish. Hindi mo na ako pinakawalan. Gusto mo na lang ikaw palagi ang alagaan. Itinulak niya. Ngayon, si Jennifer, Sister Cecil, gumagapang sa floor. Alam mo, sabi ni Jennifer, walang niya ka. Ito lang pa lang ay gaganti mo sa akin. Akala ko mahal na mahal mo ko. Sabi ni John, yun ang akala mo. Na mahal kita. Pero ginawa ko lang yan dahil ate kita. Pero actually, every day, araw-araw ng buhay ko, talagang sukang-suka na ako sa pag-aalaga sa'yo. Alam mo, sa galit ni Jennifer, talagang sabi niya, siguro may hawak siyang kutsilyo. Sige, sabi ni Junjun, lumakad ka. Lumapit ka rito. Pag hindi, talagang makakatikim ka sa akin. Alam mo, sa galit ni Jennifer, talagang nagpumilit siyang tumayo. Talagang nagpunta siya doon sa kusina at kumuha ng isang malaking tabla at ipapalo sa kapatid niya. Alam mo nung papaluin na siya, Sister Charmy, tumawa si Junjun.
You see, ate, nakakalakad ka na. Moral lesson, minsan, tough love works. Yun ang nangyari kay Joab. Nirebuke niya si Haring David para maunawaan ni Haring David na yung kanyang ginagawa ay mali. Kaya minsan mga kapatid, kapag tayo ay tinutuwid, may mga pagtutuwid na ginagawa ang Panginoon sa atin, mga pastor natin, magulang natin, kapatid natin, kung sino mang tao na nagtutuwid sa atin, minsan tingnan din natin, baka tama sila. Amen ba? Kasi pag may tinutuwid, sasabihin nila, Sister Minay, pakialam sa buhay ko. Eh bakit kung hindi ka mahalaga sa akin, hindi kita pakikialaman. Pero dahil mahal kita, sasabihin ko sa iyo, bukas ang siper mo. Hello, Sister Charmy, nakuunawaan mo. Eh alam nga namang nakikita ko na nakabukas ang siper mo. Nakikita ko na may ulig ka sa mukha. Tapos hindi ko sasabihin. Kasi kung ikaw ay ibang tao, hindi kita papakialaman. Kasi hindi naman kita kilala eh. Hayaan kitang magmukhang katawa-tawa dyan. Lumalakad kang para kang negrito na may mga uling-uling dyan. Hayaan ko lumakad ka, bukas ang zipper mo. Hayaan ko lumakad ka dyan, dumi-dumi ng mukha mo. Pero dahil mahal kita at gusto ko mapaayos ka, nakikialam ako. Maganda rin sa tao yung nakikialam, lalo na kung mahal mo sa buhay. Huwag mong hayaang mapasama sila. Ganyan ang totoong kaibigan. Hindi lang yung laging papuri. Minsan sabihin mo rin sa kaibigan mo, alam mo yung ginawa mo mali. Kaibigan kita pero mali ang ginawa mo. Magandang sabihin sa kanila nagkakamali sila. At baka sakaling sa iyong pagsasabi, baka sakaling sila man ay magising sa katotohanan. Nang ito pa mga kapatid, dito sa susunod na ito, in verse 11 to 14, why are you the last to bring the king back to his very house? You see mga kapatid, hindi pinuwersa ni... Yung lagi ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid ko na si David hindi niya ipinilit ang sarili niya eh. Hindi niya ipinilit ang kanyang sarili sa mga taga-Israelita na tanggapin siya bilang hari. Hindi. Pinahalagahan niya ang kakayahan nilang pumili. Kaya lagi ako kumakanta niya, Sister Virna. Sa mga nagmamahal, open the door. Set him free. If he comes back, you're meant to be. Eh kung talagang babalik yan, talagang kayo. Bakit mo kailangan ikandado, i-password, i-pin, i-padlock? Ano ito? Preso? Meron ako naging kliyente, sabi niya, attorney, kailangan maayos mo ng visa niya para mapakasalan niya na ako. At pag napakasalan ka, ang dali-dali mag-file ng divorce. Akala mo pa pag nakasal kayo na ba forever? Sabi ko, maging marunong ka. Hindi porke napakasalan ka, kayo na. Maraming diyang nakasal pero hindi naman nagsasama. Marami naman diyang hindi nakasal pero, naku, Diyos ko, talo pa ang nilanggam, talo pa ang sweet potato, talo pa ang napakatamis na peanut butter, talagang nilalanggam sa kaswitan. Kasi kahit hindi naman sila kasal. Pero may mga kasal, nako, Diyos ko, sukang-suka sa kanila mga asawa, araw-araw. Sabi ko, wag mo, at saka kung gusto ka pakasalan ng lalaki, kailangan siya mag-propose. Bakit ikaw hot na hot? Hayaan mo silang, maghintay ka. Maganda sa tao naghihintay. Alam mo, sabi Sister Mirna, pag daw ang sinaing ay hindi pa luto, hilaw. Pag ang santol ay kinuha mo pa na hindi pa naman hinog sa pilit, hindi matamis. Diba? Hayaan mo. Kung talagang mahal ka niyan, naku, wag kang pupunta. May mga babae, Diyos ko, kulang na lang, lagyan ng kadena ang mga asawa sa liig, ayaw palabasin, baka daw makakilala ng iba. Ano naman ngayon? Kung makakilala sila ng iba, kung pag bumalik sa'yo, kayo talaga. Huwag mo itali. Let them go. Amen ba? Hayaan mo. Maganda rin nga. Maganda sa mga babae, may buhay kayong sarili, may buhay din ng mga partner nyo, mga asawa nyo. Huwag yung lagi na lang kayo magkapulupot. Hindi na kayo nagkakahiwalay para kayong pinagbiak na bunga. May buhay sa sample. Jim,
I'm going out with my friends. I'm going to have a Zumba session with my friends. Eh, pwede mo bang isama si Brother Jim sa Zumba? Eh, di ba ka matumba lang siya? Di ba? Nakukuha ba mga kapatid? Di ba? Hayaan mo sa Sister Christy. Kung si Brother Joey merong lakad for the boys, let them do that as long as they know the limitations. Hindi naman yung sobra na, pero I'm talking about yung freedom. Si David ganun ang ginawa, Brother Matt. Hindi siya nag-impose. Nako nga rin nyo. Hindi. Hinintay niya na talagang magustuhan siya ng mga tao. Ako ba talagang gusto nyo? Baka naman napipilitan kayo. Kasi kung ayaw nyo, ayaw ko. You see? Yun ang maganda sa tao. Kaya ang Panginoon, hindi nagbabago ng tao. Yun ang paniniwala ko, Brother Matt. Hindi ang Panginoon magbabago ng tao. Kaya niya, ha? God can do it. God can change everybody if He wanted to because He is God. But the one thing, Sister Mina, that God will not touch is the freedom of choice. Ayaw ng Diyos galawin yun eh. Because to God, that is very sacred. That was the epitome, that was the beauty of the plant in the middle of the Garden of Eden. Yung prutas na yun, Sister Mirna, yun ang kakayahan mong pumili. Binigyan ka ng Panginoon ng gift na yon. Ito, anong pipiliin mo? Ito o ito? Ano sabi ng Panginoon sa Bible, Sister Brother Matt? Choose which way you should go. Would you like life or would you like death? Would you like poverty or would you like prosperity? Lagi ang bibigyan ng Panginoon ng pagpili. Maganda sa tao yung binibigyan ng karapatang pumili. Oh, sweetheart, sige. Kung yan ang pipiliin mo, sige, di. Wag kang mag-impose. Wag lagi. Kaya ang mga asawa, sabi nga nila, Sister Cecil, ang asawa hindi kinuha ng Panginoon sa kamao para suntukin. Hindi kinuha ng Panginoon sa paa para tadyakan. Hindi kinuha ng Panginoon sa siko para sikuhin. Hindi kinuha ng Panginoon sa likod para iwanan. Saan kinuha ng Panginoon, Sister Mina, ang babae? Sa side, sa tabi, sa tadyang. So that the wife and the husband will work side by side. At binibigyan ng Panginoon ng kakayahang pumili. Si David hindi niya inimpose. Hinintay niya na talagang magustuhan siya ng mga taga-Israelita. At nung talagang handa na sila, kasi wala na, patay na si Absalom. Sabi ng mga tao, so sige na nga, patay ni si Absalom. Si David na lang. You see, Sister Cecil, ang tao, ang mga Kristiyano, maraming tao, parang ganon. Amen ba mga kapatid? May mga taong ganon. Panakipbutas ang Diyos. Panakipbutas na lamang. Panakipbutas. Lahat pupunta ng mga arbularyo, aakit sa mga bundok, kikitain ng mga ganito, mga espiritista, mga faith healer. Pag hindi na gumaling, pupunta kay pastor. Pastor, pwede bang ipag-pray mo po ako? Bakit? Eh, naku kasi po ganito eh. Nanggaling na po ako doon sa arbularyo, nanggaling na ako doon sa magtatawas, nanggaling na ako sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Lahat pala, nagalingan mo na. Tapos ito, last ano ka na lang. Hindi ka pinagaling, kaya ito, nandito ka. Mga taong ganon. Pag lahat na ng mga paraan ay nasubukan at hindi nagtagumpay, saka lalapit sa Diyos. Kaya yung kanta ng Panginoon na, panakipbutas lang ang Diyos. Ano sabi ng Panginoon, Sister Mirna? Seek ye first. Seek ye first. Seek me first. Sabi ng Panginoon, ako ang unahin nyo. And all those things, lahat namang kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kasi inuna mo siya eh. Put God first in your life. And God will put you first. You will not be the last. Maraming tao yung ganun eh. Porque patay na si Absalom, si David na lang. O sige na nga, ito na lang. Sige nga, Panginoon, ikaw na lang kasi lahat nag-fail na eh. Wala na akong choice. Di ba? Ayaw natin maging ganon. And then mga kapatid, last verse ng chapter 19, ang sabi rito, why then do you despise us? Nagkakaroon na ng pagtatalo ng mga Israelita at ang mga taga-Juda, mga kapatid. Mga kapatid, last 10 minutes sa aking clock.
Why do you despise us? May mga tao kasi na kailangan laging i-appreciate. May mga manggagawa kailangan laging i-appreciate. Ito ang gustong palabasin dito ng mga tao, ng mga taga-Israelita at mga taga-Juda. Yung 10 northern tribes ng Israel ay parang feeling nila hindi sila na-appreciate ng tribe of Judah. At yun minsan ang nagiging dahilan, kaya minsan maraming nagkakatampuhan. Pero again mga kapatid, sa lahat nating ginagawa sa Panginoon, hindi nakakalimot ang Diyos. Huwag lagi nating hanapin yung parangal ng tao. Alam na ng Diyos yun Brother Matt. Alam na ng Diyos na ikaw ay nagdi-design ng ating mga design. Alam na natin si Sister Cynthia ang gumagawa ng ating Zoom, nagbabayad ng Zoom natin. Alam na natin si Pastor Don ang nagki-keyboard, si Pastor Don ang nagtuturo, si Pastor Don ang nagigitara. Alam na natin si Brother Johnny ang nagluluto ng salmon. Alam na natin nagdadala ng bulaklak si ganon. Alam na natin yan. Pero wag lagi nating hanapin yung parangal ng tao. Hayaan mong Diyos ang makakita nun, Sister Christy. Anong sabi ng Panginoon, Sister Cecil? Whatever your right hand does, let the left doesn't know all about it. Huwag mong hayang malaman lahat ng taong ginagawa mo. Bagamat nakikita nila, pero huwag mo nang ilagay sa Facebook na nagpadala ako ng ganito, nagpaluto ako ng ganito para sa church. Let God rewards your work. Hayaan mong Diyos ang magbigay sa iyo ng gantimpala. Amen ba? Nakikita ng Panginoon yan. Yung mga tithes natin, yung mga offering natin. I never put my name on my tithes. Because God knows all about it anyway. Kasi pag niligay ko ng pangalan ko sa tithes, may yung nagbibilang, ay, laki pala mag-tithes ni Pastor Don. Ay, ang liit pala mag-tithes ni Pastor Don. Naluluwalhati na ang pangalan Kaya tayo usually hindi natin nilalagay. Bagamat I think requirement yun para for accounting reasons. Pero pag nagtatouch ako, never kong nilagay ang pangalan. Never kong sinabi. Hayaan na lang ng Diyos ang makakita nun. Yung katapatan ng ating puso. Let God deals with the honesty, with the obedience of your heart. Kita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Pagsisikap. Kita ng Panginoon yan. Itong mga taga-Israelita na ito, nagkaroon sila ng malaking problema kasi feeling nila na underappreciated sila. At minsan talaga, kailangan din naman natin papurihan at sabi ng Bible, give respect to where honor is due. Pero wag namang linggo-linggo na lang. Salamat sa mga ganito, salamat. Maganda rin yung paminsan, pero minsan makakalimot din ng tao, nakakalimot. Pero pag hinanap palagi natin ang parangal ng tao, kaya marami nagtatanong kay Mayor Binay, Brother Matt. Pag nagdadala si Mayor Binay ng cake sa mga constituent niya, lagi nakalagay, from Mayor Binay. Minsan, bagamat maganda rin naman kasi baka malaman nila, kanino galing to, at least alam mo kung sino nagpadala. Pero on the other hand, masyado mo ring gino-glorify yung gumawa. Amen ba? Now, moving on mga kapatid sa 2 Samuel 20, meron pa akong time. Ito mga kapatid ay about the rebellion of Sheba. Ang pagrebellion ni Sheba. Ang sabi rito mga kapatid, we have no share in David. Wala daw siyang share kay David. Kaya ang ginawa ni Sheba, kinalaban niya si Haring David. Sinabi niya na walang karapatan si Haring David na maghari sa kanya at doon sa 10 tribo ng Israel. So, kinalaban niya. Sinabi ni Sheba na si David daw ay anak lamang ni Jesse. Do you see how many people will try to put you down by reminding you of who you were in the past? That because of your humble beginning, some people
will try to remind you that you will not succeed in life because you came from a very poor background. Wala kang pinag-aralan, wala kang kilala, wala kang alam, ganito ka, ganyan ka, wala kang papel, ganyan ka. But I will tell you this, mga kapatid. Nothing can stop you from receiving the blessings of God. No works of the enemy can stop the blessings of God in your life. If God wants to bless you, anong sabi ng Panginoon, Brother Matt? No weapon forms against you, shall prosper. If God is for you, who can be against you? Pag pinagpala ka ng Panginoon, Sister Christy, wala makakahadlang eh. Kahit pa i-remind ng mga tao kung sino ka nakaraan. But that was the past. Sheba was reminding David of who he was. He was a shepherd boy. He was nothing. Wala siyang bloodline, wala siyang dynasty of kings. He did not come from the lineage of the monarchs. Wala siyang royal blood. And Sheba was reminding him of his father. Anak lang yun ni David. Just like Jesus. Jesus was not honored in Nazareth. People kept reminding him of who he was. And that's why in the book of in the New Testament, hindi masyado nakagawa ang Panginoon ng himala sa Nazareth. You see, mga kapatid, kapag nilait mo yung mga taong marurunong, pag nilait mo ang mga taong pwedeng makatulong sa iyo, either mapahama ka or either hindi ka magkaroon ng benefit of what they could do for you. Kasi na-burn mo yung bridge eh. Look at Jesus. Jesus is God. But because of the constant complaint, constant bickering, biting, or reminding na anak ka lang ni Joseng Anluwagi, ni Joseng Carpintero, anak ka lang ni Maria, kilala ko ang pamilya mo, kadyang ka lang, kapitbahay ka lang namin. Jesus left Nazareth. They did not enjoy the miracle that Jesus could have done with them. Umalis si Jesus. Ito na naman si David. Nire-remind ni Sheba kung sino siya. At in-emphasize niya ang humble beginning ni Haring David. Pero sa bagay, alam mo, Sister Christy, maganda rin tingnan yung humble beginning. Magandang salamin niya, Brother Matt. Isa kang taga Quezon, taga Calamba, Laguna, taga Laguna lang na ganito, ganyan, ganiri lang, pero sa kabutihan ng Panginoon, Sister Arlene, sinong mag-aakala na after few years, God will change the course of your life? Sino mag-aakala, Sister Cecil, na dito sa United Kingdom, makikita mo ang love of your life? Sister Arlene, sino mag-aakala na pag nakasakay ka ng kotse, pag bumababa ka, piling mo talaga Doña Buding ka? Sino mag-aakala nun? Sister Christy, na pag dumating ka ng Pilipinas, you are a multi-millionaire owner of different franchises. But the devil will always remind you of who you were. Laging isasagi ng kalaban sa isip mo kung sino ka. But do not be discouraged. Lagi mo sasabihin, devil, you are a liar. God has already blessed me. At alam mo ba, para lalo ka magalit, Satanas, alam mo bang marami pang ginagawa ang Panginoon sa buhay ko na hindi mo pa alam? At nararamdaman ko, something good, something better, something great will happen to me. Ano ang sabi ng Bible, Sister Myrna? You have never seen the great things that God has in store for you. Hindi mo pa nakikita ang mga mas dakilang bagay na naghihintay sa buhay mo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. I'm preaching now, Sister Arlene. This is the beginning of our preaching. Yun ang ginagawa ng Diablo eh. Akala ng Diablo, because hindi mo pwedeng hadlangan, Sister Christian, pag kumilos ang Panginoon, hindi mo pwedeng hadlangan ng Panginoon eh. Hindi pwedeng hadlangan ni Satanas eh, kahit yung mga kamay ng demonyo na hahadlangan, no. Because God is God. You know who can stop God from doing the good things in your life?
you. You can stop God. Pwede mong hadlangan ng Panginoon. Sa paanong pamamaraan, hindi paniniwala. Hindi paniniwala. Yung kawalan ng pananampalataya, that is the weakest link that will deprive you of God's great blessings. Pero ano sabi ng Panginoon? Sino man sa inyo ang naniniwala na itong bundok na ito ay lilipat doon at yung nandoon ay lilipat dito? Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay posible. All things are possible for those who believe. So you are the only one that can stop God. Amen? So pag sinasabi ng Panginoon sa iyo, Cecil, ikaw ay ganito, ganyan ka, no? Yes, I came from a humble beginning. Pero you know what, devil? You are a liar. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, Jesus came to give me life and more of it abundantly. Ang gusto ng Panginoon, si Brother Matt, ay ibigay ma-enjoy mo ang buhay. You enjoy the fullest of life. Amen ba, mga kapatid? Yan ang gusto ng Panginoon. Pag uwi mo, Brother Matt, yung mga butler mo, siguro, Brother Matt, pagtanda mo ng mga 60, 70, Don Mateo, kasi minsan, magiging magiging guest speaker ka ng mga high school, Brother Johnny, magiging guest speaker ka ng iyong college, ng Inverga University. Don Mateo Albutra, pwede po ba kayo maging guest speaker ng amin pong baccalaureate parade o procession po sa darating po na ganito, ganyan. Gusto mo yun? Bababa ka ngayon, Brother Matt, sa isang chideng, Mercedes-Benz. May driver ka pa at may nagbubukas. Ganyan, mga kapatid, ang plano ng Panginoon. Brother Johnny, nakikita mo ba yan? Sister Cecil, yung iyong mga maid. Ma'am Cecil, ano pong gusto niyo? Kape po? Ilan pong sugar? Isa lang, bilisan mo. At after niyan, gusto ko ng ganitong pagkain. Sapagkat ang plano ng Panginoon ay napakaganda. Kung makikita mo lang, Sister Arlene, ang plano ng Panginoon, you will be amazed. If you will believe, lahat ng bagay ay posible sa mga taong may paniniwala at pananampalataya. Itong naranasan mo, Sister Christy, this is nothing. Ang hinihintay mo, visa. Kasi pag nagkabisa ka, ano susunod? May mga tao nagkabisa, wala pa rin, hindi pa rin masaya. Oo, Sister Mirna, may mga tao nagti-TNT ng 20 years, nagkabisa, ayun lang. Yun lang palang hinihintay ko, 20 years, pastor. Oo, yun lang. Ano pa kung gusto mo? Binigyan ka na ng visa, ano? Umuwi ka para maging masaya. Ay hindi, ayaw pa rin umuwi. Gusto na naman na... Tama-tama na dyan si Sister Jen. Sister Jen, kung nasan ka man ngayon, magbigay ka ng promo. Alam mo bang, Sister Mira, alam mo, may naipanalo ko kasi siguro mga 2 years ago. Meron akong naipanalo na carer na hindi sa manalo-nalo. Pero nung hinawakan ko sa awa ng Panginoon, ito yung sinasabi ko, hindi sa pagyayabang. Pero naipanalo ko siya. Alam mo, binigay ko ng visa. Ito na ang visa mo. Alam mo, nagpunta ng church, Brother Matt. Sabi niya, ang problema ko lang po, ayaw ko pa rin umuwi kasi wala akong pamasahe. Alam mo, ginawa ko, Brother Matt, gusto ko na ako magbayad ng Sabi ko, halika. Magkano ang pamasahe mo? 750. Akin na resibo. Ako magbabayad. Umuwi ka muna. Bro, gusto ko pa ako magbayad. Alam mo, Sister Arlene, alam mo siguro mga nakadalawang taon, galit pa sa akin. Galit pa sa akin. Kaya minsan mga kapatid, pag gumagawa tayo ng mabuti, minsan, sabi ko nga kay Sister, alam mo yung pag minsan nadadala rin tayo. Minsan gusto nung tumulong, maging masaya siya. Pero yung sa pagtulong mo, ikaw pa ang masama. So sabi ko, God bless you. Pero ano yun? Ang ganda-ganda na ng ginawa ng Panginoon. Nagkabisa ka na, libu-libo ng halos 20,000 na naubos mo sa mga abogado mo dati. Nagkabisa ka na, ipanalo kita sa korte. Higher court pa yun, ha? Ipanalo yun. Ibibili ko na ako nang magbabayad sa ticket. Sabi ko, unti-unti mo na bayaran nila ako ng 100 pounds a month. Makauwi ka lang. Kasi alam mo yung kagustuhan mo makauwi, kasi iba yun eh. Sister Mel, iba yung nakakauwi sa pamilya. Alam mo yung nakaka-charge ka? Yung charge. Sister Arlene, nasa yung charger ko. Alam mo yung ito ang phone mo, tapos naka-charge ka, ibang bagay, ibang level. Iba ang level na naka-charge. Bakit? Binago ng Panginoon ang buhay mo. Amen ba?
At tayo lamang ang makakapagpa-stop sa Diyos. At huwag mong hayaan mga kapatid na yung hindi mo paniniwala. Kaya di ba yung padala yung ating ah, aral kahapon sa ating Bible study sa main church dito sa UK? Anong itinuro ni Jesus, Sister Christy? When you pray, don't just pray. Sabi ng Panginoon, believe that what you have prayed for already happened. Yung ipinapanalangin mo, Sister Arlene, Panginoon, pagandahin mo po ang buhay ko. Anong buhay ba ang gusto mo? Gusto mo ba ang buhay mo, naglalakad ka na katsinelas sa EDSA, may daladala kang may daladala kang plastic ng SM. Diba? Ang buhay na maganda. Nakakotse. Diba? Kaya Sister Arlene ngayon, pag nagpupunta yan, alika, punta tayo sa Wales. Kasi may driver. Meron mo yun. Sino mag-aakala, Sister Mirna, na after few years, nakakita siya ng napakagwapo, napakabait, napakadesenteng lalaki na talagang magmamahal sa kanya. Alam mo bang may nakausap kami doon sa building ni Sister Arlene? Ang kapatid, ito hindi chismis, ito'y totoo. At bawal tayo magsabi ng kasinungalingan dito. Lalo naman kapatid, tayo ay nasa Panginoon at mga kapatid. Alam mo, nakausap kami. Sabi niya, where are you going? Sabi ko, I'm going to that flat, to that number. What's the name? Steve. Oh my God, Steve? Oh my God, that man is a very good man. He's a decent man, a good man. You know what? In this building, that man is the only person I can say na wala ako naging problema. Ayun, yung talagang ina-apply, hindi ko naman siya kilala. Ngayon ko lang ito nasabi sure kay Sister, hindi ko alam kung nasabi ko na ito kay Sister Arlene. Pero may Sister Arlene, ipinakita ng Panginoon sa iyo ang lalaking magmamahal ng totoo. Magiging driver mo, makakatulong sa visa mo, at makakasama mo habang buhay. Ayaw mo pa nun. That is something to be grateful for. Sister Cecil, sino mag-aakala na makakasama mo? Kaya kapag nakikita ko yung nagmemerienda ni Brother Jim, tuwa ako. Amen ba? Kasi kilala ko, alam ko kung saan ka nang galing eh. Amen ba mga kapatid? Kaya lagi mong pasasalamatan ang mga pagpapala ng Diyos. Amen ba? Huwag mong kakalimutan, yes, may mga problema, Sister Arlene, at hindi nawawala yan. Kakambal ng buhay ang problema. Pero sa bawat problema, tama sabi ni Bishop, paano mo malalaman na mahal ka ng Diyos? Paano mo malalaman na makapangyarihan ng Diyos? Paano mo makikita ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagkalinga, ang kanyang protection kung walang problema? But to those problems, you will see the goodness of God. Amen? Kaya tama sabi ng Panginoon kay Pablo na, nope, I will not remove your thorns of the flesh because my power is perfected in your weakness. Sa iyong mga kahinaan, nadidisplay, nakikita ng buong daigdig ang aking kapangyarihan. At doon sa iyong pagiging TNT, Sister Arlene, sino ngayon na naluluwalhati? Di ba ang Panginoon? Kaya gusto ko, Sister Arlene, umuwi ka. Pag umuwi ka, nasa Heathrow ka pa lang. Ipakita mo sa iyong profile, Brother Matt, alam mo yung from Heathrow, tas may lumilipad na aeroplano, papuntang Manila. To God be the glory. Kung wala ang Panginoon, itong aeroplano na to, naka-stop to sa London. Pero ngayon, itong aeroplano na to ay lumilipad. Ang arrival niya ay ganito. At kung wala ang kabutihan, kaya maganda yung kanta natin eh. Yung kinanta natin last week, yung The Goodness of God. My God, lagi kong ina-out yung awit na yun. Yung goodness ng Panginoon, we don't deserve it. We don't deserve the goodness of God. What made us deserve? What made us worthy for the goodness of God? There's nothing. But not because of what we do, not because of who we are, Brother Matt, but because of who He is. He is able and willing to bless you, mga kapatid. Gagawan ka ng Panginoon ng mabubuting bagay. Kaya lagi mong pananampalatayanan ng kapatid na ang Diyos ay naghahanda ng mga mabubuting bagay sa iyong buhay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Amen. Brother Johnny, 63.27. 1 hour and 27 seconds. Amen. Thank you mga kapatid. Amen. Maraming salamat.